First part, yung paano ko nalaman na hindi na ako i-renew ni amo. Hindi ko rin ine-expect, hindi ko siya nakita sa picture. Actually, dapat magtatanong talaga ako sa kanya nung nakaraang July 31. Sakto sa sahod. Kasi yun talaga yung most na nag-uusap kami kung magre-renew o hindi kasi 'di ba nagpapabook dito ng visa. Nung nagpapirma sa akin ng sahod, bigla niya akong sinabihan na yun nga hindi na ako ipapatuloy yung kontrata ko. So, kinabog akong dibdib. Pero kinabahan talaga ako kasi parang hindi ko talaga siya, hindi ako na-orient. Nagulat talaga ako kasi guys, okay kami ni amo, wala kaming problema. Although, nung pang 2 months ago, nakakaramdam na ako na parang tinitrain na nila yung batang lalaki kasi gawa ng hindi na ako nagsusundo. Sakto din that time is mga half day pa. Tapos, yung school lang ni alaga, tapat lang ng bahay namin. As in talagang walking distance lang. Tapos, nagkataon din na yung lola, available na siya kasi yung asawa, yung lolo, nila na sa orphan. Tapos, malaki na alaga ko, panganay na college na siya. So, nabihan niya kung hindi ako mag-renew. Medyo nagkatalo pa kami kasi baba ko sa kanya ay September pa. Kasi visa ko hanggang September 27 pa. Tapos, nakalagay doon is August 31. So, naranasan ko na before sa hanghaw na early release din ako na parang ano pa rin siya terminate. Pero nakiusap ako sa kanya, sabi ko kung ito ba ay lalabas na terminate, babaguhin mo yung ba yung date, tatapusin namin ng September. Nag-agree naman siya pero so ginawa ko kinabukasan, minessage ko yung aking kaibigan na nasa agency to confirm nga kung tama ba yung sinasabi nilang 42 days. So yun nga, kinonfirm naman na basta pasok pa sa 42 days mula dun sa visa mo pabalik. So kung bibilangin mo dun sa September 27 to August 31, pasok pa ako dun sa 42 days. Over na daw siya na finish contract ako. So, yun, nag-start na akong medyo kabahan. Siyempre, ang trabaho natin ay para sa ating pamilya, hindi lang po para sa aking sarili. Lalo pa akong kolehiyo. Kasi kahit batagal ka na dito sa Hong Kong, pag na on the spot ka ng ganun, medyo nakakaba talaga. Pirma niya ako sa parang notice nga na 31 bababa ako, pero sabi ko, pipirmahan ko yan, pero pag ito sinabing terminate, tapusin mo ako hanggang September. Pumayag naman siya, tapos kanya, wag mo akong ibubuk ng ticket kasi maghanap ako ng amo. So, alam niya talagang maghanap ako ng amo.